yan mga ka-dicer, habang ako'y nagbabiyahe meron tayong pag-uusapan patungkol na naman sa buhay ng merchandiser. Pero bago yan, gusto ko sanang makahingi sana sa inyo ng isang subscribe dyan. Isama mo na rin yung bell button nang sa gayon kapag mag-upload ako ma-notify ka naman kahit pa paano. Okay, so simulan na natin. Tanong, bakit nga ba hino-hold ang sahod ng isang merchandiser kapag last pay na niya o yung tinatawag na endo na siya o resign siya? Bakit kailangang i-hold ang sahod niya? Ano nga ba ang dahilan? Sa buhay merchandiser, alam naman natin na hindi tayo habang buhay naandyan. Lalo na yung may mga kontrata lang 5 months, 10 months. Although ngayon bibihira ng may ganyan sapagkat ngayon ay continuous na lahat ng merchandiser, bawal na ang endo. Pero meron pa rin ibang matitigas ang muka na agency na nagpapatupad ng ganyan katulad na lang ng na 5 months. So yun nga, naitanong natin bakit nga ba kailangang i-hold ang last salary kapag na-endo na. May iba't iba pong dahilan kasi yan. Una, meron po tayong tinatawag na clearing, So isa po sa dahilan yan. Kasi nga po, baka mamaya meron kang mga naiwan sa outlet mo na mga expired, na unreported. Baka meron kang naiwan sa outlet mo na charge, kung ang outlet mo ay may charge, mga absences mo. So hindi po kasi pwedeng si core naman ang mag-shoulder nun. Kasi nga po, ikaw naman yung umabsent doon, or ikaw naman yung accountable doon sa mga kung meron ka mang hindi na-report na product na na-expired, o kung yun man ay reported, so makukuha mo naman yun basta meron tayong tinatawag na terms. So sa amin 30 days dapat, pag nagpagpatak ng 30 days ma-release na lahat sa'yo ang iyong last salary at 13 month. So kailangan lang talagang i-hold kasi nga kailangan nating i-clear yung area o yung outlet mo para na sa gayon wala ka ding maging problema kung meron ka manlilipatang ibang supermarket. Pangalawa, kailangan mo munang mag-clearance sa outlet. Tapos pipirmahan mo yon and then ipapasa mo yon sa agency. Doon makikita kung talagang wala kang naging kaso or good performance ka sa outlet na yon sa loob ng 5 buwan. So yan, dahilan din po yan. So at marami pa, ilan lang po yan, kaya hinuhold yung sahod ng last salary. So meron kasing ibang mga nagtatanong bakit kailangan i-hold, pinagpaguran naman yun. Opo, pinagpaguran, pero kailangan po talagang gawin ngayon dahil nga po may sinusunod tayo mga terms, So ewan ko lang doon sa ibang agency na talaga namang pagkatagal-tagal magbigay ng last payment ng kanilang mga merchandiser, So napakatitigal ang mga mukha, So sa akin naman, so far halos lahat naman ng mga na-endo sa akin na-process ko naman ng maayos. At actually meron nga akong wala pang 1 month pinarelease na diba? So yun naman ay case to case kasi reliever lang naman siya, Uy, sana all. Kaya naparelease ka agad yun kahit hindi na umabot ng 30 days. So yan po ang dahilan, kaya ang iba hinuhold talaga, maximum 30 days po yan, So hindi ko lang alam dun sa iba kung ganun din yung terms, Siguro marami ako nababasa sa mga page umaabot na ng 1, 2, 3 hanggang 4 na buwan di pa rin nakukuha yung last salary, So pagka ganyan, gumawa na kayo ng action mga ka-dicer, kasi baka yung pera nyo ginamit na nila sa iba, diba? So minsan nasa coordinator din kung paano niya i-process yung mga taong nahawakan niya, Ako kasi very hands-on ako sa mga ganyan kasi unang-una ayokong masira kasi nga nasa field tayo. Alam nyo, kapag ka kasi merchandiser parang showbiz yan, Yung tipong pag pumasok ka sa store sasabihin sa'yo kung ikaw ay masamang coordinator or masama ugali or hindi, ayan na naman yung coordinator mo. Alam mo, ang mga merchandiser nag-uusap-usap yan kasi naging merchandiser din naman ako Titipon-tipon niya yung mga coordinator ni ganito, napaka-demonyo, napaka-gano'n, walang puso, walang gano'n, di mo lang ganyan po kami sa merchandiser. Experience ko yan, di ba? So napakasakit kasi hindi mo naman alam na pinag-uusapan ka. Well, dapat dun pa lang
kung ikaw talaga yung naging isang merchandiser, alam mo kung paano humawak ng tao, no? Alam mo kung paano mag-asikaso. Dahil ako, kaya ako ganito sa mga merchandiser ko, naging merchandiser nga ako. Alam ko yung pakiramdam, di ba? Pati nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. So napakasarap nung pag-usapan ka na, oh yung coordinator dyan, ang bait, mabait yan, apply ka dyan, masikaso yan. Tapos, although yung sungit, hindi naman nawawala yung sungit, pero susungitan ka ng may dahilan, no? So sa mga dicer din na nagpapakalat ng mga bad attitude ng ibang mga coordinator, ingat-ingat din po. Dapat alamin din po natin kung bakit ganoon yung coordinator. Ako kasi talaga hindi naman ako nagagalit. Hoy! Ninja yun ah. Ako kasi talaga hindi ako nagagalit ng 2 beses na yan! walang dahilan. Yun oh! Nagalit talaga ako, lalong-lalo na kapag yung walang report na pinapasa yung mga merchandiser ko. Talaga, galit talaga ako. Kasi nga, kailangan yun eh. Ninja. Lahat naman tayo may karapatang magalit kasi nga, based on our needed, no? English yun ah. Hindi totoo yan. Hindi nga, kasi nga ang mga coordinator, may mga kailangan din kasing report yan. Pero meron talagang ibang coordinator na typical at literal na gano'n lang ang ugali, na napakatapang. Akala mo hindi tumaas sa pagiging merchandiser, na akala mo boss na boss ang dating, no? So ako hindi ko tinuturing na coordinator ako magpahanggang sa ngayon, kasi nga para sa akin isa pa rin ako merchandiser. Paano masabi? Nilalagay ko lang yung sarili ko sa gitna, ano. So shoutout dyan sa mga co-coordinators ko na katulad ng iniisip ko, no, ang yun nga, huwag tayo maging mapagmataas sapagkat tayo ay dati rin namang merchandiser. So yun mga ka-dicer, yan lang, at na-explain ko lang yan kasi marami din ako nababasa sa mga Facebook page ng mga merchandiser na patungkol nga sa pag-hold ng sahod, ano. Meron po talagang terms. So salamat sa mga merchandiser na marunong sumunod at nakakaunawa pagdating sa ganyan, ano. So muli mga ka-dicer, hanggang dito na lang ang vlog ko, at ako ay magpo-focus na sa aking driving. At maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang suporta, panunood sa aking mga vlog. Sana sa mixing vlog na ito ay nakakuha kayo ng idea kung bakit hinuhold ang last salary ng isang merchandiser. Ako po muli ang inyong lingkod, Erwin Regalo. Palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!